Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po muli si Father Arliat SVD ng Christ the King Christian Seminary. Welcome po sa ating Liturgical Bible Study for Family Catechesis. Ngayon po, we feature for our third Sunday in Ordinary Time ang mag-asawang Brother Norman and Baby Garcia. Kasama ng kanilang anak at yung anak nilang ito ay may mga barkada. All of them are members of Oasis of Love Catholic Charismatic Community. Tunghayan po ninyo at subaybayan ang ating Liturgical Bible Study. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli, inaanyayahan namin kayo na samahan kami lahat sa pag-aaral na naman ng ating magandang balita, ang aming Liturgical Bible Study for Family Catechesis. Dati, alam ko, marami kayo natututunan, kaya ngayon, bigyan niyo kami ng panahon para muli tayong sama-sama muling matuto at mag-aral ng salita ng Diyos. Kami po ang mga magkakaibigan sa Oasis of Love Community. Ako po si Sister Baby Garcia. Norman Garcia. Leila Garcia. Si Brother Thomas. Ako naman po si Sister Melody. Ako naman po si Sister Karen. And I'm Brother J.R. So ngayon po ang ating pag-aaral, syempre sisimulan natin sa pamamagitan ng isang panalangin at tayo pamumunuan ni Brother Norman sa ating opening prayer. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord God Almighty, we praise and glorify, Lord God, for your most loving, most merciful. We thank you, Lord God, for guiding us today, that we may study your word, Lord God. We pray that the Holy Spirit be upon us to give us wisdom and understanding, that we may learn your message, Lord God. At ang message nito, Lord God, ay may sa buhay namin, may pamahagi sa aming mga kapatid, upang kami lahat ay magtungo sa iyong landasin na, Lord God. All of this we pray in Jesus' name, with the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. At ngayon po ating pakinggan ang ebanghelyo na babasahin sa atin ni Dana. The Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. After John had been arrested, Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of God. This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. As he passed by the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting their nets into the sea. They were fishermen. Jesus said to them, "Come after me, and I will make you fishers of men." Then they left their nets and followed him. He walked along a little farther and saw James, the son of Zebedee, and his brother John. They too were in a boat mending their nets. Then he called them. So they left their father Zebedee in the boat, along with the hired men, and followed him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So simulan natin ang paghihimay ng ebanghelyo. Sa verse 14, sino sinasabi ditong dinakip daw? John. Si John. Sino tong John na to? Si John the Baptist. Sa ating mga pag-aaral noon, lalo na nung panahon na Adbyento, anong pagkakakilala natin kay John the Baptist? Si John po yung pinadala po upang ihanda yung daraanan. To prepare the way of the Lord. Magkaano-ano sila ni Jesus? Pinsan. Pinsan sila. Kaya, nung dakipin si Juan, saan daw nagpunta si Jesus? Galilee. Sa Galilee. Bakit nagpunta si Jesus sa Galilee? Proclaim the good news. To proclaim the good news. As sa verse 15, ano yung good news na pinoproclaim ni Jesus, JR? Ano po, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos. Yung takdang panahon pala ay yung nalalapit na paghahari ng Diyos. At kung gano'n ang mangyayari, ano daw ang dapat gawin, sabi ni Jesus? Ninay. Tayo dapat na magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan. At bukod dito, ano pang gagawin? Maniwala sa Ebanghelyo. Maniwala sa Ebanghelyo. So take note, no? Hindi lang pala sapat yung magsisi. May kadugtong sabi, talikdan ang kasalanan. Kasi sa atin, marami nagsisisi araw-araw, pero balik ng balik sa kasalanan. Di ba? Ganun ang nangyayari madalas. Sa verse 16, so saan daw naglalakad si Jesus dito? Sa tabi ng Galilee, no? Lake. Sino nakita niya? Simon. Si Simon, tsaka si Andres. Andrew. Si Andres. Anong ginagawa ng dalawa?
Nangingisda. So sila ay mga fisherman. Sa verse 17, ano paanyaya ni Jesus sa kanila? Sumunod kayo sa akin at kayo gagawin kong mangingisda ng mga tao. So hindi na isda ang kanilang lalambatin. Mga tao na. Okay. Sa verse 18, ano ang response ni Simon at saka ni Andres? Agad nilang iniwan ang kanilang mga gamit tsaka sumama sila kay Jesus. Sumama kay Jesus, no? Ang bilis ng kanilang desisyon, ano? Sa verse 19, naglalakad sila. Sino naman ang nakita nilang kasunod? Magkapatid din? Si James at saka si John. Sino ang kanilang ama? Si Zebedee. So si James at si John, mga anak ni Zebedeo. Anong ginagawa ng magkapatid din? Nasa bangka din. Nag-aayos ng bat. So pare-pare sila ng trade, mangingisda. Yun yata yung main trade nung araw sa may Galilee. Sa verse 20, anong ginawa ni Jesus sa kanila? Tinawag din. At anong ginawa ng magkapatid? Sumunod din sa kanya. Sino iniwan nila? Tsaka yung tatay. Iniwan yung tatay kasama ng mga taong upahan. Tapos na ating ebanghelyo. Ano ang buod na ating pag-aaral sa ebanghelyo? Brother Norman. Sa gospel natin, sinasabi ni Jesus na panahon na ito yung pagdating ng panahon ng kaharian ng Diyos. Pero sa bilang paghanda, dapat daw ay magsisi, talikuran ng kasalanan, at sumunod kay Jesus. At habang pinapahayag ni Jesus ang mabuting balita na to, nakita niya mga unang mga alagad niya. So sina Simon, ng kapatid niyang si Andres, tapos magkapatid na James and John. Sila naman, agad-agading tumalikod sa kanilang ginagawa, pati tatay nga iniwan nila, at sumunod kay Jesus. Napakaganda. No? Yung quick response ng mga magkakapatid na tinawag, hindi sila nagdalawang isip sa pagtawag sa kanila ni Jesus. Sana tayo ganun din. So ngayon naman po, patapos nating himayin ang ebanghelyo, pakinggan natin ang unang pagbasa na babasahin sa atin ni Sister Karen.